Ang kuhol ay nagmula sa Timog Amerika, dinala sa Pilipinas para pandagdag pagkain. Dahil ang uri ng kuhol daw ay mayaman sa protina. Ngunit ang gulding kuhol ay talamak na piste sa palayan. Ngayong araw ay kami naman ang magiging piste para sa mga kuhol dahil sila'y aming huhulihin at kakainin. Ang mga ka-team namin, Kaya kasama ko ang team namin na ready lagi sa ganitong adventure. Gumawa nga pala ako ng pangalan para sa mga tropa, ang Team Putik. Kaya Team Putik naman ang aking naisip na pangalan dahil kami nga ay laging putikin, laging dungisin dahil sa mga ginagawa naming adventure tulad na lang nito. Simplang! Anong ginagawa mo dyan ba to? Madalas ngay may nangyayaring ganyan, hindi naman yan maiiwasan dahil sa dulas nga ng daan. Dahil para sa amin ay tuloy lang ang kasiyahan dahil kahit anuman ang mangyari ay masaya kami sa ginagawa namin. Sa palayan nga ang aming unang naisip na puntahan para panguhulan, ngunit pagdating namin dito ay medyo labo ang tubig at malalim din. Kaya humiwalay nga ako sa kanila para humanap ng mas maraming kuhol. Dito nga ako lumipat sa kanal ng palayan. Baka meron mang ba sa akin at isipin ay marumian. Huwag kayong mag-alala guys dahil malinis yan, wala namang kasing ibang bahayan dyan. Para sa akin nga pala ay good size na yung ganyang kalaking kuhol. Pinipili nga rin namin ang aming pangunguhan ng kuhol dahil para hindi kami mahirapan sa pagtatanggal ng shell. At yung ibang Team Putik nga yung mahanap pa ng pwedeng iulam. Dito sila pumisto sa water lilihan dahil binubuklat nila yung mga putol na kawayan. Mga ka-Team Putik, ang hipon kasi ay madalas sumusuksok dyan. Hindi ako makalusong sa tubig, kung makikita nyo kasi ay medyo malalim din ito, ay baka mabasa yung camera natin dahil pataas na rin naman sila at may nahuli nga daw silang ilang hipon ating titingnan. Dali-dali na nga akong lumapit para tingnan kung ilang hipon ang nahuli nila. Mayroon nga pala silang nahuli na 4 na pirasong hipon. Yun nga pala mga ka-Team Putik ay hipon tabang, kaya nga palagayan lang ang mga size niya. At kung lumaki pa nga sila ay hindi na nalalayo sa ganyang size. Hindi kagaya ng hipong alat, kagaya ng sugpo. Marami-rami na rin nga ang aming nakuhang kuhol dahil maganda nga ang ilog dito ay naisipan naming maligo. Irrigation nga pala ang aming paliliguan at dito kami sa taas tatalon. At isa sa Team Putik nga ang unang susubok, ito si Jogs. At ang sumunod naman tumalon ay aring si Jason alias Bato. Kilala nyo na yan, yung nadapa kanina sa palayan. Yun o, Bato naman daw. Nainggit ako guys, maliligo rin ako. At dahil napakalakas nga ng agos na nanggagaling do sa prinsa, tamang-tama naman yan para pag-slidean. Ngunit napakahirap nga umakyat dito dahil napakalakas ng agos. Kailangan ko pang mangapit, baka kasi ako madala. Delikado pati yung aking cellphone. Pag nalaglag yan, siguradong finish na. Tapos napansin ko bigla dito na parang namamayat na. Kain ng kain, payat, tulog ng tulog, puyat. Sarap. Ang sarap maligo. Woo! Dahil ang sarap. Woo! Woo! Sarap. Rico, wait. Pagkatapos nga namin maligo ay inakyat namin yung ginagawa ditong kalsada sa may ilog. Kitang-kita mo kasi ang napakagandang view pag nasa taas ka. Gagamitin ko muna ang pagka-parkour ko. Akyat kasi ako dun. Medyo mataas yan. Sa inyo naman, mahirap dyan umakyat. Pero dahil parkour tayo, akyat tayo dyan. Parkour. Wow, sa taas. Magandang taas ito guys. Yawa. Yay! Ginagawang kalsada to. Maganda dito. At nang makarating nga ako dito sa taas, yun lang naman ang makikita nyo dyan view. Gusto ko lang naman talaga ipakita yung pagka-parkour ko. Baliw! Ayan guys, kailangan naman mag-evacuate dahil malakas ng ulan. Medyo nababasa na yung cellphone ko.
Woo! Evacuate! Evacuate! Bumasa na! Baka hindi na gumana ang cellphone ko. Nagpasya na kaming umuwi dahil napakalakas na nga ng ulan. Kung waterproof lang sana yung cellphone ko, pwede nang maulanan. Nang kami makauwi ay akin ang sinimulan ang paglilinis dito sa kuhol. Ibinuhos ko na sa kawa para mahugasan. At pagkatapos kong hugasan yung mga kuhol ay nagparikit na kami ng apoy. Dito na kami sa labas nagluto dahil ang gagamitin nga namin ay kahoy. At nang dikit na nga ang apoy ay isinalang ko na ang kawa dahil yung lahat ng kuhol ay ilalaga. At sa pagluluto hindi ko na isinama ang bawat proseso dahil hahaba na nga yung ating video. Tingnan nyo na lang ito dahil ito na yung complete na recipe ko. Tulad ng dati hanggang dito na lang po. Hinihiling ko sa inyo na sana'y suportahan nyo at ma-like and share nyo yung aming video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-follow naman po.